Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko. Kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa magandang umaga ng Lunes. Ilang minutong morning devotion upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos at Ama, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sumbahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa aming pagtulog. Sa araw na ito, dalangin namin na kami iyong ingatan sa aming mga gawain at aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Dalangin namin na abutin mo ang may mga karamdaman upang sila ay gagaling. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen. Marami sa atin ang pamilyar sa John 3:16 na nangangakong maniwala at sumampalataya lamang tayo kay Jesus ay maliligtas na tayo. Gaano ba ito kadali? Ikaw, kapatid, kaya mo bang sabihin na ligtas ka na? Na ikaw ay may pananampalataya kay Jesus? Marahil, marami sa atin ang maraming kasagutan sa katanungan ito. Isa na riyan ang pagsabi ng mga ganito, wala naman akong ginagawang masama. Nagsisimba naman ako tuwing linggo. Gumagawa naman ako ng mabuti. Mararapat lamang na iligtas ako ng Diyos. At nako, huwag mo na akong takutin sa katapusan ng mundo. Lahat naman tayo ay madasalin. Hindi yan hahayaan ng mabuting Diyos. Iligtas niya lahat. Sa paksang ito, halina at bisitahin natin ang isang maliit na bahagi sa mga pangaral ni Jesus sa tinatawag na Sermon of the Mount. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumagawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi ko kayo kilala. Yan po marahil ang pinakamasakit na salitang ating maririnig sa isang Diyos na siya lamang po pag-asa natin para maligtas. Malinaw po ang sinasabi sa banal na aklat. Hindi po lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon ay nakikilala o kikilalanin niya. Kapatid, kung inakala mong maliligtas ka ng madalas mong pagsisimba, nagkakamali ka. Kung inakala mong maliligtas ka ng paggawa mo ng mabuti, nagkakamali ka. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay maligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Hindi ito baga bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Diyan pa lamang po nagsisimula ang pananampalataya, pero hindi po diyan nagtatapos. Hayaan mong gabayan ka ng Espiritu Santo ng Diyos upang malaman mo at gawin ang kalooban niya at hindi ang sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos ang gagabay sa iyo na mamuhay ng matuwid, sapagkat kung hindi siya ang tatanggapin mo sa puso mo, siya ay mamumuhay sa iyo. Hindi po ito madali. Kaya totoo po, sa pananampalataya tayo maliligtas dahil sa pagtanggap natin na si Jesus namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin nito ay patuloy din natin gagawa ng ating tungkulin sa paghanap sa Diyos sa pagpapanatiling buhay ng ating pananampalataya. Marami ang nagsasabing ang panahon ay maikli na. Ito po ay masasabi ko. Totoo pong marami na ang nagsasabi nito. Kapatid, ang panahon ay ngayon na. Ito ang imbitasyon mo upang tanggapin ang kaligtasan na alay ni Jesus. Tanggapin mo siya at papasukin mo sa iyong puso, sapagkat nagsisimula sa maliit mong pananampalataya kay Jesus ang iyong kaligtasan. At dahil sa pananampalatayang iyan, din ang maghahati sa iyo sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.